Kita sa live stream ang pagpasok ng tram sa tulay sa Rotterdam, Netherlands. Sa dulo ng release nito, makikita namang nakahinto ang isa pang tram. Maya-maya, sumalpok ang umaandar na tram sa likurang bahagi ng nakahintong tram. Sugatan ang hindi bababa sa 15 tao. Nagdulot din niya ng matinding traffic sa lugar. Ayon sa mga otoridad, pansamantalang sarado muna sa publiko ang tulay. Rumisponde ang emergency services para tulungan ang mga sugatan. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Update po tayo sa lagay ng panahon at inaasahang epekto ng bagyong Quiapo sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo, saan pong direksyon ang tinatahak ng bagyong Quiapo sa mga sandaling ito? Rafi, bagamat yung bagyo ngayon ay nasa dagat pa sa silangang bahagi nga ng Northern Luzon, ay inaasahan ito na kumilos patungo dito sa bandang Dutong-Hilagang Luzon sa susunod na 24 to 48 hours. Sa ngayon, malayo pa ito sa layo sa 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Tropical Depression category na ito. Ang lakas ng hangin ay abot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso abot hanggang 55 kilometers per hour. At gaya nga na nabanggit natin kanina, inaasahan natin na posible itong kumilos patungo ng dulong Hilagang Luzon at maaaring maglandfall to any of the islands sa Babuyan or sa Batanes Group. Kaya ngayon pa lamang po, inaabiso na natin yung mga kababayan natin, hindi lang sa mga nabanggit natin na island group, kundi sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon na patuloy pong mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Quiapo. Muli po, alin pong lugar ang mga dadaanan nitong bagyo at gaano po kalakas kapag dumaan ng mga ito dun sa area na yan? Well, sa ngayon po, unahin po muna natin yung wind signal number 1 na nakataas sa ilang lalawigan sa Northern Luzon, in particular sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, sa eastern at central portion ng Mountain Province, sa eastern central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino at northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Yung mga lugar pong binanggit natin na may wind signal number 1 ay hindi pa naman po inaasang maka-experience na o makakaranas na ng sama ng panahon ngayong araw na ito. Pero within the next 36 hours ay posible na ngang makaranas ng malakas na hangin bukod pa sa mga paminsan-minsang pag-ulan. Patungkol naman sa pagkilos ng bagyo, inaasahan nga natin na kikilos ito patungo sa may bandang dulong Hilagang Luzon at posibleng tumama dito sa may bandang either of the island ng Batanes or Babuyan sa darating na Biyernes ng gabi. Pero dapat handa rin itong lalawigan ng Cagayan sa posibleng paglandfall. Kaya antabayanan po yung 6-hourly update ng Pag-asa patungkol sa bagyong si Quiapo. Sa paparating na weekend hanggang sa SONA ng Pangulo, ano pong mga inaasahan nating lagay ng panahon? Well, ngayong weekend, inaasahan po natin talaga na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin hanggang sa masungit ng panahon ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Samantala, sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng ating bansa, in particular sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi, posible namang makaranas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat traffic ngayong darating na weekend yan. And titingnan pa rin natin kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos at kung magkakaroon ng pagbabago sa senaryo at magiging lagay ng panahon, patuloy tayong magbibigay ng update sa ating mga kababayan. May sapat po bang ulan ang dala nitong weather system na ito para naman malagyan ng tubig yung ating mga dam, lalo na sa Northern Luzon? Well, Rafi, kasi ang nakikita natin, ang talagang posibleng makaranas ng mas maraming pag-ulan ay itong bandang Northern Luzon area at kung yung pinag-iba yung habagat naman ay nasa kanlurang bahagi po ng Luzon area. Pero tingnan po natin, hopefully sana may bumagsak na significant amount of rains para naman na tumaas yung level ng ating dam, lalong-lalo na dito sa may bandang Angat area po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026, tinanong ang 2,400 representative adults edad 18 pataas. Sa 53 posibleng senatorial candidate sa eleksyon, 17 ang may statistical chance na manalo. Ito ay sina Senador Robin Padilla, Pasig City Mayor Vico Soto, incumbent Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Department of Education Secretary Sonny Angara, Senador Mark Villar, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Jinggoy Estrada, television host na si Willie Revillame,
Senador Cheese Escudero, dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, dating Senador Mar Rojas, Cabinet Secretary at dating Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, abogado, mamamahayag at politiko. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng Ulat ng Bayan survey na merong ±2% error margin at confidence level na 95%. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Bukas ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PHISGOC na nangangasiwa noon sa 2019 SEA Games sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Sabi ni PHISGOC President at Chief Operating Officer Ramon Tats Tuzara na kumpleto nila ang liquidation ng mahigit 2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Aminado siya na may ilang binayaran kahit tapos na ang SEA Games. Naantala raw ito dahil sa COVID pandemic pero nakumpleto nila ang liquidation noong March 2022. Sinertipikahan daw yan ng Philippine Sports Commission at dumaan din sa pagsusuri ng isang independent auditing company ang lahat ng financial documents ng komite. Inilabas ng PHISGOC ang pahayag kasunod ng anunsyo ng NBI na iniimbestigahan nila ang umunoy anomalya sa 2019 SEA Games matapos silang makatanggap ng mga bagong dokumento at impormasyon. Si Senator Alan Peter Cayetano na naging PHISGOC chairman noong 2019 SEA Games, iginiit na walang anomalya sa paggamit ng pondo at nakahanda rin daw sa anumang imbestigasyon. Bumisita sa Qatar si Vice President Sara Duterte para kumustahin ang overseas Filipino workers. Hindi man umarap sa Filipino community, ipinarating ng busy ang kanyang mensahe sa ilang Filipino community leaders. Sabi ng isa sa mga leader, ipinaalam ng busy sa kanila na nakatutok ang Office of the Vice President sa mga nangyayari sa Middle East at handa raw tumulong sa mga OFW. Dumaan sa Qatar ang busy bago ang kanyang biyahe papuntang The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mainit na balita, arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Detail tayo sa ulat on the spot ni Maris Umali. Maris? Rafi, ayon kay PNP Officer in Charge Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, nadakip ang mga suspect dakong 8:20 kaninang umaga sa Barangay Dauma, Balacat, Pampanga matapos ang masusay investigasyon at follow-up operations ng Northern Police District Special Investigation Task Group. Sila ang tinuturing na gunman at ang driver ng getaway motorcycle. Ayon sa PNP, sila rin ang mga nakita nakasakay sa motorsiklo sa mga CCTV at iba pang video na nakuha sa lugar ng insidente at tugma sa pagkakakilanlan na ibinigay ng mga saksi. Isasampalaban sa mga suspect ang mga reklamong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay sa pag-iingat o pagmamayari ng mga paputok o explosives. Na-recover sa kanilang dalawang hand grenade, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Pinaniniwalaan, Rafi, ng mga investigador na ang nakumpiskang caliber 45 pistol ang siyang ginamit sa pagpatay. Bagamat nadakip na nga ang mga pangunahing suspect, nilinaw ng PNP na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Ayon kay Police Colonel Co, may impormasyon ng pulisya na posibleng may iba pang taong sangkot sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen. Hindi pa nila isa sa publiko ang mga detalye para hindi raw makompromiso ang kanilang operasyon. Patuloy pa rin sinusuri kung ang motibo sa krimen ay may kinalaman sa politika, personal na alitan o pareho. Ayon sa pulisya, nananatiling bukas ang lahat ng posibleng anggulo sa investigasyon. Rafi? Maraming salamat, Maris Umali. Apektado ng El Nino ang presyo ng manok ayon sa Department of Agriculture. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nasa 20% o higit pa ang itinaas ng farm gate price ng manok. Mula sa 100 pesos noong nakaraang buwan ay nasa 120 pesos na o higit pa kada kilo ang farm gate price ng manok. Ang epekto raw ng El Nino, nahihirapang lumaki ang mga manok. Hindi pa naman daw kailangan ngayon na magtakda ng price control pero gagawa raw ng intervention ng DA sa mga lugar na mataas ang presyo. Sa monitoring ng DA, nasa 180 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng manok sa Metro Manila. Sa mga lugar na umaabot ng 250 pesos ang manok,
magbebenta raw ang DA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated sa mas mababang presyo. Sa Luzon lang din daw malaki ang sinipa ng presyo ng manok. Sa Mindanao halimbawa, bumaba pa nga ang farm gate price nito. Samantala, ang baboy ngayon naglalaro sa 350 hanggang 380 pesos kada kilo. Hindi pa raw kailangan ng intervention sa baboy ngayon. Samantala, Rafi, sa ginaganap na Food Security Forum ngayong araw dito sa Makati, ay nabanggit ng United Broiler Raisers Association na isa sa mga hamon nila ay ang posibleng pagtaas ng presyo ng mais, kaya naman mahalaga raw na masiguro ang sapat na supply nito. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Inilunsad ng Department of Agriculture ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCD platform, katuwang ang South Korea. Layo niyang masolusyonan ang ilang problema sa agrikultura tulad ng mga itinatapong gulay, labis na taas ng presyo sa bigas at iba pang agricultural products at pagpasok ng mga smuggled na gulay. Layon din itong mapadali ang access sa mga impormasyong pang-agrikultura gaya ng database o impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas na basihan sa pagtanggap nila ng mga benepisyo gaya ng subsidy. Nalunod ang isang lalaki matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Buldon, Maguindanao del Norte. Nakuna ng video ng isang residente ang pagtawid ng bangka sa ilog sa pamamagitan ng paghila ng lubid sa barangay Edcor nitong Martes. Habang papalapit sa kabilang pampang, biglang naputol ang lubid kaya nagtangkang bumalik ang bangka. Nawalan yun ng balanse dahil sa pagpasok ng tubig hanggang sa tumaob. Ayon sa pulisya, nahulog sa ilog ang 12 sakay ng bangka. Nakalangoy pabalik sa pampang ang mga sakay maliban sa isa. Natagpuan ang kanyang katawan at isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Dahil sa insidente, nananawagan ng mga residente na tayuan ng tulay ang kanilang lugar. Nag-alas sangre at mulawin ng ilang karakter ng GMA Prime action series na Task Force Firewall. Unang nagpatikim sa mala-crossover na ganap si Cheska Fausto. Sa kanyang Instagram account, todo aura ang Sparkle Star, suot ang kanyang red costume. Hirit niya, siya ba ay si Leila na kanyang karakter sa Task Force Firewall o si Sangre Flamara ng Encantadia Chronicles Sangre? Tulad ni Cheska, may costume transformation rin. Sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix at Buboy Villar sa kanilang previous characters sa sina Amihan, Pagaspas at Wantuk. Ang tanong, para saan ito at paano makakatulong sa kanilang bagong misyon? Abangan yan mamayang 8:50 p.m. sa GMA Prime.